Ang hirap at sakit na dinanas ng mga biktima ng martial law sa ilalim ng pamumuno ni dating Pangulong Ferdinand Marcos ay hindi na mababawi pa. At sa muli nating paggunita sa araw ng deklarasyon ng batas militar sa ating bansa, ating balikan ang laban ng sambayan ng Pilipino upang makamit ang demokrasyang ating tinatamasa ngayon. Sa tulong ni Mr. FOI himself, dating Congressman Erin Tanyada from Our Inside. Magandang gabi mga kasama. Sa darating na Setyembre 21, 2015, muli nating gugunitain ang ika-43 anibersaryo ng deklarasyon ng martial law sa ating bansa. Ito ang araw kung saan naalala natin ang malalagim na panahon sa ilalim ng pamumuno ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Dito naging saksi ang marami sa kawalan ng pagkilala sa karapatan pantao at pagkitil sa maraming buhay. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pangdaigdig, ang panahon ng martial law na marahil ang pinakamadilim na panahon sa ating bansa. Sa kabilang banda, noong nakaraang ika-31 ng Agosto, kung saan ating naman pinagdiwang ang Araw ng Mga Bayani, inalala ng isang pahayagan ang kabayanihan ng ilan sa mga kabataang intelektual na nakaranas ng pagpapahirap at nagbuwis ng kanilang mga buhay nung panahon ng martial law. May paglaban lamang ang adhikain para sa kalayaan at demokrasya. Ilan sa mga ito ay sina Edgar Hopson, Dr. Bobby de la Paz, Eman Lacaba, Lean Alejandro at iba pa. Si Leandro Legara Alejandro, na isang malapit na kaibigan ng inyong likod, ay isang estudyante at kabataang leader na pinatay ng mga puwersang takot sa kanyang karisma at kakayang mapagkaisa ang iba't ibang politiko at batayang sektor ng lipunan, kagaya ng mga manggagawa, magsasaka, mangingisda, kababaihan, kabataan, at iba pa. Sa katunayan, bago siya pinatay noong September 19, 1987, 2 araw bago gunitain ang deklarasyon ng batas militar, si Lean ay nakipagpulong pa sa inyong lingkod upang ako ay kumbinsihin na tumakbo bilang pinuno ng National Union of Students of the Philippines o NUSP. Never again, no to martial law, ang ating palagiang sambit kapag naalala natin ang panahong iyon. Bagaman hindi na may babalik ang mga nawalang buhay at hindi na mababawi pa ang sakit na pinagdaanan ng mga biktima ng martial law, naniniwala tayo na ang pagsulong sa Republic Act 10368 o ang Human Rights Victims Reparation and Recognition Act of 2013 ay isang paraan para makamit ng mga biktima ng martial law ang hustisya at pagtataguyod sa karapatan pantao. At isang malaking karangalan na ang inyong lingkod ang siyang naging may akda ng batas na ito. Sa ilalim ng nasabing batas, ang humigit kumulang 30,000 biktima ng martial law ay tatanggap ng kompensasyon na magmumula sa Swiss account ni dating Pangulong Marcos. Ang nasabing account ay nabawi ng ating gobyerno nang magdesisyon ang Federal Swiss Supreme Court na ibalik ito sa Pilipinas matapos ideklara ng Philippine Supreme Court ang Marcos Swiss funds bilang ill-gotten wealth o nakaw na yaman. Kaya't ang ating tanong, kailangan bang i-compensate ang mga biktima ng batas militar? From Our Insight, ang labis na pagmamahal sa kapangyarihan at pagkaganid sa yaman ay pangunahing resulta ng kaguluhan at paglabag sa karapatan pantao. Higit sa salapi o kompensasyon, ang dala-dala ng Human Rights Victims Reparation and Recognition Act of 2013 at lalong hindi kayang tumbasan ng anumang halaga ang maraming buhay na naisakripisyo hatid ng batas militar. Ito ay pagkilala sa kadakilaan ng libo-libo nating mga kababayan nagtiis ng pahirap at nag-alay ng kanilang sarili, maisigaw lamang ang demokrasyang tinatamasa
ng ating bansa hanggang sa ngayon. Ang paggunita sa deklarasyon ng batas militar nung panahon ni dating Pangulo Marcos ay isang mariing paalala na ang Estado o ang ating gobyerno ay may mahalagang tungkuling itaguyod at ipagtanggol ang ating karapatan pantao. Para sa libo-libong mga naging biktima ng karahasang ito, hindi pera, kompensasyon o back pay ang nagtulak sa kanilang paglingkuran ang sambayanan kung hindi upang matamasa ang kalayaang nararapat para sa bawat isa. Never again tutulan ang batas militar kailanman. Muli po, ako ang kasama mo, dating Congressman Erin Tanyada, and this is from our Insight.